O, paano yan mga DDS? May desisyon na si Pangulong Bongbong kung sino ang kukunin na special envoy to China. Hindi yun si Tatay Diggs. O, kaya kayo no, masyado kasing assuming eh. Assuming. Ipinagduldulan ninyo yung Tatay Diggs nyo na yun ang kunin ni PBBM na special envoy to China. PBBM is not stupid, no? Kayo lang naman ang mga stupid. Diba mga kababayan? Bakit ko sinabing stupid? Kasi, tinatraidor nila yung bayan. Sa totoo lang, yung ginagawa ng mga yan na pagkampi sa China, akala nila, mabango sila sa China? Sa palagay ko lang ha, pinagtatawanan kayo ng China. Pag sila lang ang nagkukwentuhan, kala ninyo, friendship kayo ng China. Tinatawanan kayo nun na siguro sabi ng mga yun tignan mo itong mga Pilipinong to, ibinebenta ang kanilang bansa dahil lang sa magkano lang. Well, hindi siguro lang, malaki siyempre yun. Ikaw ba naman nasilaw nga di sobrang kinang. Biruin mo naman na ito pinatay ko na to. Ang kulit nito. Patayin nga kita. Yan. Yung commercial ng app, isang app na yung sa blood pressure monitoring, tsaka yung sa blood sugar. Nagsisi ako na ko. Uninstall ko na, ayaw ma-uninstall. Tapos kahit na may pinanonood ka, panayang pop-up. Nakaka-istorbo. Paano kaya yan mawawala? Balik tayo mga suking kababayan. Nakakatawa, di ba? Na ako palagay ko po, yung pagpunta na yun ni dating Pangulong Duterte sa China, yung para siyang statesman na yung pinicturan ba na magkausap sila nitong President Xi Jinping, ay siguro para ipakita kay PBBM na, uy, magandang gawing envoy ito si PRRD. Hindi kaya ganun? Kumbaga patikim. Ipinatikim nila sa atin at kay PBBM na pwede si Duterte. Kasi nga pagbalik dito, naglabasan na yung mga proposals na dapat gawing special envoy to China si Duterte. Ano na pala nyo? Siyempre, bobo ba naman na presidente na ganun ang ginawa tapos gagawin mo pang envoy? Hindi kayo nag-iisip Kitang-kita na nga ng pagtatraidor tapos gagawin mo pang agent. Di ano yan? Yung saksak magkabila, or hindi saksak magkabila, saksak Pilipinas lang para sa China. O di napahiya kayo. Ngayon may kinuha ng bagong envoy to China si Pangulong Marcos. Opo, may bago ng special envoy. At good choice, ha? Good choice.
ito pong si dating DFA Secretary ng dating Duterte administration na si dating Secretary Teddy Locsin. Teddy Locsin Jr. Yung ang galing mag-English. Hindi rin marunong mag-Tagalog. Puro English yan. At maganda po itong napili na ito ni PBBM kasi talagang anti-China ito. Kung tutuusin, mukha nga siyang Chinese eh. Tapos yung apelido niyang Locsin, di ba yung pinaghalo din niya na mga apelido ng mga angkan-angkan nila na Locsin. Kasi wala namang ganyang apelido sa Kastila eh. So ngayon, ito na po ang sorry. Meron na po tayong bagong envoy, special envoy. Pero mukhang hindi ito good choice para sa China. Kasi sigurado hindi ito type na kausap ng China dahil na anti-China ito eh. Pero kaya naman kinuha ni BBM dahil anti-China. Hindi kagaya kay Duterte na, di ba? Na ibebenta yung bayan mo. Eh si Teddy Locsin hindi. May prinsipyo at saka mayaman yan eh. Hindi mo yan Yun lang naman yata kasing nasisilaw sa pera ay yung hindi mayaman. Well, kahit mayaman, nasisilaw din pag nakukulangan. Diba? Pero, mga DDS at PRRD, hindi nyo ba naisip na baka kumuha na ng pumili na ng special envoy to China si PBBM ay dahil nagpalabas kayo ng salita na hindi kayo interesado na maging special envoy to China, di ba? In the past few days, nagpalabas kayo ng statement. Duterte hindi interesado na maging special envoy to China. O di naisip ni BBM, uy, ayaw naman pala eh. Ayaw naman pala eh. Hindi kayo nag-antay-antay. Baka sakaling nagpinag-iisipan pa ni PBBM, di ba? Oh, hindi na interesado di. He finally selected chosen one. Well, sa totoo lang, hindi naman siguro talaga siya kukunin. Kasi nga, naibenta na niya dati pa ang Pilipinas. Di ba? Ibinenta tayo. Tapos gagawin mo pang ahente. Di mas lalong dati pa mga areas lang ang isinangla o ibinenta. O di nga hindi buong Pilipinas na yan. Kaya ba't siya kukunin, di ba? Good job PBBM. Salute. Hanggang dito na lang po mga kababayan at maraming salamat po sa panunood and see you in my next vlogs. Bye!